Hi guys! Ayan! Bagong itlog na naman ng gansa. Lahat ng gansa na itlog ay kailangan na lang siyang incubator. Kasi ang dami na talaga nila. Nag-boom talaga yung gansa. Yung gansa ko kasi is 8. So, ibig sabihin, pag once nga ng itlog talaga yung mga hen, talagang ang dami nila. So, ayan, ang gagawin na lang is i-incubator na lang. I-incubate sila para lahat sila ay mapisa. So pinaghandaan talaga siya na pag ipapipisa na lang talaga, so bumili na lang talaga ako ng 2 incubator kasi nga hindi na talaga magkasya yung pag isang incubator lang. Dahil nga gawa nga sa dami talaga nila, nangingitlog na sila, sabay-sabay na sila nag-itlog. So, kailangan na talaga siyang i-incubate. Ayan, 2 salang na po yan siya. Pangalawang salang na yan. Ayan yung una kong incubator. Kailangan siyang i-ready sa kanyang pagka-incubate para na lahat sila ay mapipisa. Sobrang ganda lang talaga kasi ito ay isang investment talaga na kahit nakakapagod ka na mag-alaga, pero pag once nga nakita mo nga lahat ay nag-provide na, lahat napipisaan na sila, nakakatuwa, nakakataba ng puso, makikita mo yung successful. Una talaga ang hirap, pero pag katagalan, tiyagaan mo lang, talagang makamit mo yung gusto mo na makukuha. So, ang gagawin nila dito is sobrang ano na lang talaga nila na eto, ipapipisa ko na lang talaga sa gawang malapit na rin, ipaghanda ko rin yung sa birthday ni Papa, parang ganun. Parang kung hindi siya makakatipid ka sa lahat ng mga bilihin or magagastusin pagdating sa kanyang kaarawan. So, ayan, itong isang incubator naman, lahat po yan siya ay chicken. Manok po ni Papang yan siya lahat ng mga native. Yung sa kabila naman, gansa. Ito, manok po to. And then yung sa baba, bagong salang lang yan sa baba, gawa ngang meron ako dyan hybrid. Pinaghalo ko na rin pati yung mga sa hybrid para na makikita ko talaga siya na pipisa ba talaga siya lahat. Pero meron daw silang nakuha na yung iba hindi talaga napipisa, baog yung huli. Pero yung iba, lahat naman, almost talaga 100% napipisaan talaga. So, maganda lang kasi ito yung mapabilis yung mapag-breed ka sa kanila. Kasi gawa nga, pag once nga na-hit na yung feather na yung egg, mapabilis mo lang talaga sila mapisa. 8 days, 18 days lang talaga mapipisa na sila pag fertile egg na yung nabili mo. Pero, ako kasi is bago talaga yan siya. So, medyo matagal. May 30 days talaga silang antayin before sila magpipisaan. Or yung ibang egg fertile, may nauuna talagang magpipisa. So, pag once nagpipisaan na talaga dyan, dun mo makikita na mag-success sila. Kasi araw-araw naman kailangan mong i-check yung temperature niya, tapos yung lagayan ng tubig. So, nagsisimula na dyan sila nagpipisaan. Lahat ng itlog na nakikita namin, nagpipisaan na. So, nakakatuwa talaga kahit anong pagod mo, kahit anong hirap. Pag once nga nakita mo na napipisa, talagang. So, dito makikita mo na talaga, ayan na, nagpipisaan na sila. 'Di ba? Nakakatuwa lang na ayan na nga, pisa na nga sila. Nakakatuwa tingnan pag nag-aaway sila, hindi sila yung ang lakas nila, nakakatuwa lang talaga, 'di ba? Sobra. Nakikita mo naman ayan malusog. And then araw-araw talaga sila kailangan talaga bigyan ng vitamins. Alagang-alaga talaga sila. Akala mo yung daig mo pa yung bata na mag-alaga, ganun din sila. Ito guys, ito na yung update ng aking mga pabo. Ang lalaki, ang bilis lang nila, no? Kailan lang talaga sila? Ang liliit lang nila ngayon. Kailangan mag-start na din sila mag-breeding.
Ang pabo ngayon is 5 na lang natira, pero 3 ang babae dito, ang hin, 2 ang lalaki. So, talagang pag once nga mag-start yan sila sa breeding, madami na din yan. Tapos, mapabilis lang yan is pag nasa i-incubator para mapabilis na yung pagpisa sa mga itlog nila. Kasi yung mga pabo din, hindi naman talaga lahat na ipipisa nila yan. Kompleto lang yan. Kunti lang talaga yan. Ayan yung mga banana. Ano talaga sila? Fruits sa prutas din. Ito na yung kambingan ko. Ayan, update sa mga kambingan. Malapit na yan mga nganak. Ewan ko ba kailan pa yung mga nganak. Akala ko mga nganak na siya this January. Ito naman yung mga sisiw. Ito yung mga sisiw na first batch. Ayan, nakita nyo. Ang lalaki na lang nila, di ba? Ang bilis lang. Ito na yung mga pato. So, kompleto na talaga ang Ricardo. Ganon sa kabilis. Mabilis na lang magpapadami pag nasa incubator. So, ayan, ito naman yung native naming baboy. Ito yung baboy na maliit. Yan, native lang siya. Ang cute na din, ano. Ito naman yung update ng fish pan. Yung fish pan naman, may 800 pieces na tilapia. Ayan, punong-puno na naman yung tilapia. Nilagyan ni Papang ng net kasi nga mayroon kaming mga hayop. Ang kukulit nila, napupuntahan dyan, mauubos yung isda. So, ayan, yan yung purpose niya. Dito naman araw-araw na pagkatapos ni Papang at saka ni Mamang patukain yung mga alaga, hinahayaan nila dito sa palayan na kahit saan sila mapunta para mabusog. Ang bilis lang nilang lumaki kasi gawa ng kung saan-saan sila, malaya sila, may freedom sila na mag-exercise, maglalakad kung saan sila gusto, saan sila pupunta, doon sila. Malaya sila sa lahat ng gusto nila. And then, makakatipid ka rin sa patuka. Sa mga kapatid ko, nagtulong-tulungan. Kahit yung kapatid ko, pag once nga may natitirang mga prutas, kahit anong prutas lang, kinukuha nila yan. Dinadala nila yan dyan sa bahay nila mama sa payag, sa farm, para lang yun ang ipapakain, ipapatuka. Ayan, para pati sa prutas may vitamins din. Malaki din ang vitamins na makukuha sa mga prutas. Nandun na sila sa pinakamalilim, doon sila na dumaan. Pauwi na rin yan sila kasi sinundo yan sila ni mamang. Gawa ng patapos na yata ng oras na para sa kanilang time. Kasi may time lang naman din talaga sila na kumbaga ipapastol mo, hayaan mo lang sila, kung ano ang tutukain nila para hindi na po siya magastos sa feeds. Pinifeeds din namin siya pero hindi araw-araw. Kunti, kung mabibigyan siya ng feeds, kunti lang. Kasi nga gawa ngang pinapastol sila, hinahayaan lang sila kumain ng damo sa labas. Or pag uwi nila, bibigyan sila ng merienda, mga prutas, ganun. Yun ang purpose ng sa kanyang yan ang purpose sa kanilang pagpastol. Para makatipid sa feeds. So, pag once nga makatipid ka na, so, tama-tama lang din naman talaga na yan lang ang magiging feeds nila. Ito naman ang bago kong alaga. So cute. Ang pangalan nito is Malaysian Serama. Ito yung bago kong kinikilikan ngayon. Ang mahal nito. Pwede ito pang laban, pang shoe. Ito yung mga egg nyo. Yan yung egg niya. Ayan siya. So, ayang egg na yan, na-incubator ko na lahat. Ang gagawin ko dito is paramihin ko na lang muna ng paramihin. Hanggang pag once na dumami na sila, doon na pwede tayo mag-dispose. Pero sa ngayon, hindi pa sa ngayon kasi gusto kong dadami pa talaga sila. Padamihin ko pa talaga sila. So, yun talaga ang mga project ko ngayon. Alagang-alaga talaga. Daig mo pa yung mga mag-alaga ka ng bata kasi sila kompleto din sa vitamins, sa feeds, lahat kompleto po yan siya. Yan yung project sa ngayon. Yan yung
nakakatuwa lang kasi kahit anong pagod mo, basta pag magtanong ako sa bahay, o kumusta na yung mga alaga ko, ano mga update. Ako kasi ang hilig ko kasi talaga pagdating sa updated, lahat na lang gusto ko i-update ako kung ano nangyayari. Ayan, yan yung gusto ko lang malaman. Ito naman ay magkakapatid sila. Ito talaga, matinik talaga to kasi red na red talaga siya. So, nandiyan lang muna yan sila sa kanilang kulungan, inaalagaan, hindi sila pinapalabas. Ayan, so 'di ba ang sobrang cute talaga nila. Yan yung Malaysian Sirama na sa sa number niya. Meron din yan siyang blood. Yan yung nakikita nyo may sing-sing siya. Nandyan yung nakalagay yung kung anong blood siya. Kung anong number. Ang cute lang, 'di ba? Nakakatuwa lang siya kasi nga syempre ayan, abangan naman yan kasi malapit na yan ang itlog. Ito na ang update ng Peace Fund. Still madami pa rin siya talaga siyang tubig. Punong-puno na yan siya ng tubig sa ngayon, gawa ng umulan last week. Ayan. Tama lang kasi nga dati wala na siyang tubig, so ngayon buti na lang umulan, natutubigan kahit papaano. Ito yung aking sirama. Ito yung sirama. Nilalagay lang sila sa labas para exercise. And then, magpapakupa na yung babae para mapakupahan siya. Nakakatuwa lang talaga sila. Ang cute. Parang bantam siya, pero hindi siya bantam. Similar siya sa bantam, pero may breeding po siya. Yan ay ang Malaysian Sirama. Nakabreed na talaga yan siya. Pag hindi naman siya isasama sa bantam kasi baka iba na yun ang magiging kinalabasan pag nag-breed siya. Pero pag sila lang, yan lang ang binibreed ko. Kunti lang talaga. Dalawa lang talaga.